Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo sa magandang location. Opo, magandang umaga po. God bless po sa lahat sa inaabot ng programang ito. Kung tanghali man po o gabi, magandang gabi po. Kung tanghali naman, magandang tanghali. At binabati ko po lahat ng mga nag-subscribe at mga nag-views. Thank you po at God bless sa inyong lahat. Sana pagpalain po pa po kayo ng Ama upang patuloy kayong makapaglingkod o higit sa lahat magampanan ng kung mga magulang ay magampanan ang kanilang mga tungkulin sa kanilang mga anak. Okay? Napakabuti ng Ama, di ba? Kasi napakaganda ng location, okay? Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na like na lang po or comment po sa baba, super thank you po. Medyo natagalan po tayo sa ating ginawang reaction video sa ganitong dahil medyo nagkaroon ng konting hindi naman tayo bakal. Kumbaga, nagkaroon ng konting karamdaman. Inubo. Kaya ngayon lang po uli nakapag-vlog po. Opo, gandang umaga. Ang ating re-reaction na po ngayon sa umagang ito at sa kung ano man ang kulturang meron kayong ganun yung tungkol sa mga revelation ni Cathy Binag, di ba? Yun, bigyan natin ng reaction. Yun lang ang ating bigyan ng reaction. Yung kaganapan doon, kung bakit nananahimik yung mga di ba? Yung kanyang mga sinabihan, yung mga inakusahan niya, yung papaano nagaganap, di ba? Kung saan sa mga lugar yan at kung saan sa mga, di ba? Yun ang bigyan natin. Okay? Base po doon sa aking napansin at napanood sa mga video po na naglabasan naman po ito sa mga iba't ibang uri na mga vlogger na malalaki. Talaga sobrang katahimikan yung nangyayari ngayon. Yung regarding do sa mga revelation ni Cathy Binag. Bakit? Nagtataka tayo maging yung pinakamalalaking media na sumasaklaw sa buong Pilipinas, tahimik din sila. Hindi nila pinipick up po ito, yung ganito mga klaseng mga kwan. Samantalang kung tutuusin, trending po ito Malaking usapin po ito. Pero bakit hindi nila pinipick up to o isinasa ere? Kasi nga, di ba? Hindi natin alam Di ko natin sinasabi na kontrolado sila nung mga nasa posisyon, di ba? Kaya nagtataka lang tayo kung bakit ganon. Pero ang napansin ko lang doon mga kapatid, yung revelation ni Cathy Binag mula sa ama hanggang sa asawa, sa First Lady, mula kay BBM hanggang First Lady. Tapos sinundan pa po ng pagbubunyag na pati yung dalawang anak ay gumagamit din. Dahil nga, bakit niya nasabi? Yung iba, binabali po ito Yung iba, kumbaga, inililihis yung issue. Na hindi raw yan kasi ganyan, katang-isip lang, gawa-gawa. Pero hindi. Napansin niyo mga kapatid, bahagi yung kanyang anak. Anak ko, siyempre, magiging bias tayo sa ating anak, di ba? Lahat naman yan, sino magsasabi? Di ba? Kung once na anak mo yan, magiging bias ka. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba? Pag mali-mali. Pero, bakit sinabi niya? Kasama yung kanyang anak, kasama nung kanyang anak. Mabigat po yun. Bakit unang-una? Nanay siya. Naramdaman nyo, bilang nanay, dapat po proteksyonan niya rin yung anak niya na huwag mabanggit sa isang ganitong mga situation. Bakit nabanggit niya? Kasi nga, nandun yung totoo. Nandun yung totoong revelasyon. Bagamat napasama o na-mention niya yung anak niya, hindi niya ikinahihiya. Ibig sabihin totoo, di ba? Totoo yung kaganapan dahil mismong kanyang anak ang nagsasabi. Sino may makapagsasabi? Kayo wala doon sa kaganapan di ba? Pero kung makapagsalita kayo regarding niya kay Cathy Binag, kung durugin nyo at character assassination nyo, akala nyo nandun kayo sa circle ng family nila. Sa circle ng kanilang mga alta, di ba? Akala niyo na doon kayo kung gano'n kayo makapagsalita. Pero hindi niyo napansin. Siya yung nandun Nandun yung anak niya, nandun siya, nakita niya nakita niya ng dalawang anak niya. Mabigat na witness po ito. Mabigat na revelasyon to. Pero ba't hindi pinipick up ng stream media? Kasi nga, hindi natin alam, questionable. Napakalaking pasabog. Di ba yung mga malalaking balitaan, mga radio station, ang gusto nila yung malalaking balita. Ito napakalaking balita pero hindi pinipick up. Ganun lang naman yun po. Yun lang po ang napansin natin. Tapos ito pa, kakibat ng mga akusasyon, kakibat ng mga revelasyon ni Cathy Binag, sangkot nga daw po yung yung dalawang anak ni Bongbong Marcos na dalawa. Hindi pa niya pinapangalanan pero
may sa tamang panahon papangalanan niya. Sangkot din sa paggagamit ng pulburon. Mabigat po 'yun. Pero bilang magulang, magulang ako eh. Siguro naman lahat naman tayo karamihan dito naging magulang na tayo. Bilang magulang, ama ka, nanay ka, siyempre puproteksyonan mo yung anak mo, di ba? Natural na po 'yan kasi anak mo 'yan. Kaya sabi ko di ba, yung unang ko, may halong magiging bias mo kasi anak mo nga 'yan. Kahit ano pa man yung kanyan, siyempre puproteksyonan mo pa rin 'yan. Pero bakit ang kaganapan at mga revelasyon ni Kati Binag ay nananahimik sila, di ba? Sa panig ng bibig excuse me, ni Liza Araneta, di ba? Mabigat po 'yun, yung mga ganong kaganapan. Bakit? Kung talagang kung talagang pasubali na malinis at hindi gumagamit yung kanilang, di ba, yung kanilang anak, pwede nilang demanda yan, di ba? Pwede sila magsampa ng demanda tungkol dyan kay Kati Binag. Kasi una-una, kinakaladkad mo na yung anak ko di ba? Kumbaga, gano'n nangyari. Kunyari, ako ang magulang niyan, di ba? Yung dalawang anak niyan. Kinakaladkad mo na yung dalawang anak ko. Dinudungisan mo na. Kaso nga, yung bagay na mga sagot lang, yung mga nakaraang sagot na ni Gwa, di ba? Nagpa-interview. Yung kanyang mga anak na masunurin, mababait naman. At walang mga tato. Di ba? Yun ang mga kwan. Yun nga masakit mga kapatid, di ba? Napakalinis ng labas, pero yung loob, yun ang matindi doon. Di ba? Pinatatamaan niya yung mga Duterte na may mga tato, may mga ganyan-ganyan, di ba? At least nakikita sa labas na kagad yung kaganapan, nakikita na kagad kung anong klaseng tao, yung pagkatao nung nasa labas. Kasi nga may tato. Hindi lahat ng may tato, masamang tao. Bahagi ng passion po yan. Art, di ba? Sa isang tao. Pero, sa atin, hindi tayo pwede, hindi ako kumbinsido sa may tato. Pero hindi ibig sabihin na kapag may tato, masamang tao o adik na. Di ba? Hindi ganun po. Bahagi ng kanilang mga tinatawag na kagustuhan, passion sa kanilang katawan. Magkakaiba po tayo ng uri ng pananaw at magkakaiba tayo ng choices, di ba? Kung doon sila nagiging maayos at para nagiging angat ang kanilang pagkatao sa pamamagitan na yun, hindi pwede natin silang pigilin o husgahan na may tato, di ba? Pero ito nga matindi mga kapatid. Napakalinis ng anak, napakalinis sa mga katawan, pero yung loob, di ba? Puro kulugo, di ba? Hindi, di ba? Mas maganda na rin yung nasa labas, excuse me. Kita mo na kaagad yung di ba? Kita mo na, sandali. Kumbaga, kita mo na yung uri ng pagkatao, di ba? Naglilinis-linisan, pero yung loob naman pala, nagbubulok-bulukan. Hindi, joke lang. Di ba, mga ganon? Hindi tayo pwedeng humusga. Pero, binibigyan lang natin ng diin at reaction yung mga ganong bagay ng mga statement. Kung ikaw, nanay, kung ikaw, tatay, ng anak mo na yan, bakit hindi mo maiasunto? Bakit hindi mo makasuhan si Kati Binag? Kasuhan nyo po. Bakit? Dinudurog na ng tao na to yung mga anak nyo. Ba't hindi nyo makasuhan? Even ikaw, hindi ka naman membro ng kwan. Hindi ka naman tinatawag na bahagi ng gobyerno. Dahil unang-una, first lady ka, di ba? Wala kang hinahawakan ng mga posisyon na ano pa man. Pero, sa akusasyon sa iyo na nag-alok ka pa, parang pusiran dating, di ba? Ba't hindi mo maidemanda yung tao na yan? O bakit takot ka? O hindi ko sinasabing takot po kayo na magdemanda. Bakit, ang tanong namin, bakit hindi nyo kayang idemanda na yan? Nasundan pa sa anak, di ba? Mga anak nyo, na gumagamit din ng pulburon. O, marapat lang bilang magulang na idinimanda ko to. Di ba? Hindi ako magtatahimik nito kasi kung kilala mo, base doon sa sinabi ni Lam, di First Lady, kilala niya yung mga anak niya na talagang matitino, maayos. Base doon sa statement mo na na walang tato o mga malilinis yung mga anak mo, inaakusahan na dinudungisan O, bilang magulang ka, di ba? Dapat, ikukuhan mo to. Gagawa ka ng aksyon para ma-counter nyo to na hindi totoo sa pamamagitan ng di ba, sampa ka ng kaso kay Kati Binag, di ba? Sampahan mo sila ng kaso, sampahan nyo ng kaso si Kati Binag at welcome naman siya, di ba? Welcome naman si Kati Binag na magdemanda o sampahan nyo ng kaso, di ba? Welcome na welcome.
para magkaalaman na daw, para doon sa pamamagitan na yun, magkakaroon ng patunay, di ba? Ganun lang naman yun Kasi una-una sabi niya nga, di ba? Magiging maayos lang to at magiging kwento kung, di ba? Magkausapin sa demandahan, di ba? Kasi unang-una, yun nga, nung unang-unang vlog ko po, naisabi ko na po ito, na ganito. Bakit hindi nila maidemanda to? Bakit hindi sila nagdidemanda? Kasi nga, di ba, lilitawan totoo. Dalawang klase po yan. Negatibo at positibo. Di ba? Lilitaw dyan. Alin man dyan lumitaw. Di ba? Totoo yun. Bakit? Sa pamamagitan ng pagsusuri sa makabagong pamamaraan. Yung tinatawag na Foley hair test. Di ba? Na pagtetest kung talagang gumagamit ka ng pulburon. Lilitaw po yan. Negatibo man o positibo, dalawang klase lang po yun. Di ba? Lilitaw kung hindi talaga gumagamit ng mga pulburon na yan. Ba't hindi kayo magpa-drug test? Diba? Ganun lang kasimple. Inaakusahan na po kayo ng harapan kasama ng mga anak nyo. Ba't nananahimik kayo? O diba? Sige, wag na natin pansinin yung kay BBM o kay Lisa. Doon na lang sa anak nyo po Bilang magulang kayo, diba marapat lang. Diba? Marapat lang na gumawa kayo ng aksyon upang pasubalian yan at bigyan ng linaw at para magkaroon ng tamang hustisya doon sa magiging anak nyo. Di ba? Inaakusahan na po yung mga anak nyo. Magulang kayo. Hindi nyo na... Siguro nga, di ba? Sabi nga ni Kati Binag, di ba? Miss Kati Binag. Salot po. Sabi niya, di ba? Yung abnormal po kasi sa kanila, ginagawa nilang normal. Alam niyo po mga kapatid, yung sinabi na niya yon na yung abnormal ginagawa nilang normal. Totoo naman po talaga. Sige, shout out po sa mga gumagamit. Shout out po sa mga dating gumagamit na nagbagong buhay na. Di ba totoo naman yan? Na yung gabi ginagawa nilang araw, yung araw ginagawa nilang gabi. Di ba abnormal po yan? Di ba? Pero sa kanila yun nga, yung abnormal ginagawa nilang normal. Kaya hindi na nga siya nakapagtimpi. Di ba? Di ba? Alam niyo naman yung mga gumagamit, di ba? Halos ayaw tumulog niyan. Pagdating naman, matutulog kung saan yung araw, di ba? Abnormal po yun. Di ba? Bakit? Nagkaroon ng revelasyon, inakusahan yung dalawang anak mo, ba't hindi ka tumatahimik? Normal po ba yun? Bilang magulang? Bilang nanay? Normal po ba yun? Di ba masasabi natin abnormal po ito sa kabila ng mga akusasyon na binibigay sa kanila? Walang aksyon o walang ano pa mang pasubali o walang ginagawang aksyon para linisin ang kanilang mga anak. Di ba abnormal po ito? Ako magulang po ako Di ba? Bilang magulang, anak ko, kilala ko ang anak ko. Kilala ko mula sa pagkabata ang anak ko. Alam kong malinis to. O ba't hindi mo ipagtanggol? Ba't hindi mo maidemanda? Di ba? Sa isang parte ng legal process na to. Di ba? Bilang magulang, hindi naman po kayo ordinary mamamayan. Diba? Kompleto po kayo sa resources, diba? Nandiyan yung mga abogado nyo, diba? Dinudurog na yung mga anak nyo, dinudurog sa ganito pagkakataon. Pero nananahimik at nananahimik kayo. Diba i-share mo sinasabing abnormal po yun? Kasi ang normal po, diba? Kapag ganito, alam mo malinis yung anak mo, sasalagin ko to. Diba? Gagawa ako ng action para pasubalian ko yung mga ganitong klaseng revelasyon. Diba? Pero ba't hindi ginagawa? Kasi abnormal nga po yung situation. Diba? Yung normal sa kanila ginagawa nilang abnormal, yung abnormal ginagawa nilang normal. Kaya hindi na matiis na nagkatibinag, diba? Panawagan, diba? Sa mga kinaukulan, lalong higit sa AAP, PNP. Sana makita nyo po ito. Makita nyo po yung ganitong kaganapan. Ba't hindi nyo i-cross-exam yan? Si Kati Binag kung nagsasabi ng totoo. Pero base sa kanya napanood natin, nakita natin, yung linya ng kanyang mga pananalita, nagsasabi ng totoo. Di ba? Walang pasubali, walang pasikot-sikot, walang hindi nabubuhol-buhol. Meaning, di ba? 99.99% pasok. Di ba? Walang problema dun sa mga yung tawag nito, yung nagtatanggol dito Walang problema po yan sa mga dinidepensahan nyo yung inyong, di ba, BBM. Pero lagi nyong tandaan, napakalayo nyo. Hindi nga kayo makadikit sa bakod ng Malacanang di ba? Yung mga dumidepensa dyan. O sige, sabihin natin, nakakadikit kayo sa bakod, pero never kayo makadikit sa first family. Pero bakit ganun na lang ang pagdidepensa nyo?
Nagtatanong lang po, ano ba ho ba? Di ba? Meron ho bang, di ba? May ibinabagsak ba na budget? Tatanong lang po, di ba? Kung gano'n na lang makaakusa. At sa mga tumatahimik, di ba? Sa mga kinauukulan, na nanunungkulan. Sana naman, di ba? Protect the people, di ba? Kita nyo na, alam, sabi nga ni Kati B, alam ng mga sandatahang lakas to eh. Alam ng PMP to, alam ng presidential group ang kaganapan na to. Di ba? Pero yun nga, hindi ko sinasabi na nagiging yung normal at nagiging abnormal na sa AFP at saka PNP. Huwag naman po. Alam natin magigiting po ang ating Armed Forces of the Philippines. PNP, di ba? Alam natin magigiting po yan. Hindi yan, di ba? Talagang ang mandato niyan ay proteksyonan ang sambayan ng Pilipino. Pero di ba, sa gaganapan nito, di ba? Kaya nga lagi yung sinasampol eh. Kung nagkataon na normal, na mamamayan lang po yan, dampot na po yan. Oo, dampot na po yan ng pulis. Pero ba't hindi na dampot? O, di ba? Bakit? Kasi nga, nasa posisyon. Di ba? Ang batas ba ay, di ba? Kaya nga nakapiring ang batas ng katarungan, di ba? Walang tinitingnan po yan. Kasi pag may nakadilat po ang batas ng katarungan, pwede niyang mag-iba ng linya ng kanyang paningin. Kaya nga may piring po yan eh. Dapat walang pinipili ang ating batas. Mga PNP. Oh. Ba't hindi nyo, lalong higit niya sa PDEA, di ba? May mandato po kayo. Ba't hindi nyo imbitahan niya si Kati Binag? At imbestigahan nyo kung totoo. At pag nagkataon na totoong-totoo to, ay ba't hindi nyo madampot yung mga anak na yan? Lalong higit si First Lady na nag-alok pa ng pulburon. Di ba malinaw po yan na paglabag sa batas? Pero parang nagiging puser ka na eh. Puser ka na nun eh. Inalok mo eh. Si Kati Binag eh. Oh. Inakusahan ka ng ganun. Patunayan mo na malinis ka. Yung mga anak mo, patunayan mo na malinis ka. Na sinasabi mo, kilalang kilala mo yung mga anak mo. Walang tato, malinis sila, mabait, gano'n. Ba't hindi mo, di ba? Kung talagang malinis sila, ba't hindi mo makasuhan niya si Kati Binag regarding do sa mga akusasyon niya sa mga anak niyo? Bilang magulang po, ganun dapat ang reaksyon. Hindi yung nananahimik po kayo. Okay lang siguro manahimik ka sa mga ganitong sitwasyon kung wala kayo sa mga panunungkulan. Wala kayo sa gobyerno. Kayo ang namumuno eh. Di ba? Saan dadali ng ating bayan sa ganitong klaseng mga namumuno? Kung sila mismo ay gumagamit ng pulburon, kung sila mismo ay nagtatakip ng mga kaso tungkol dito. Di ba? Napakabigat po yan mga kapatid. Napakabigat bilang pinuno o bilang namumuno. Yan, pinangalanan na rin ni Kati Binag, si Altenco. Di ba? Yan. Direktang mata niya na nakita rin. Na obserbahan nakita niya na gumagamit. Di ba? Ang bigat. Mga namumuno yan. Mga itinalaga niya yan. Pero mga gumagamit ng pulburon. Nagtatanong lang po iya'y bahagi ng testimonya ni Kati Binag. Kaya hindi tayo pwedeng masabi na gumagawa tayo ng kwento o paninira. Siya po yung nagsabi niyan, bakit nasa circle siya? Diba? Nasa circle siya ng family, ng mga alta na yan. Ayan, yung present lang. Yung birthday ni, diba, ng isang artista, nandun. Si Sandro, nandun. Si Kati Binag. Meaning, nasa circle talaga si Kati Binag. Kaya malakas ang loob niya sabihin ang mga ganitong uri ng mga akusasyon. At malakas ang loob niya. Bakit? Ay di, gawin niyo yung gusto niyo. Diba? Gawin niyo yung gusto niyo. Dahil may obligasyon din siya sa sarili niya. Gawin niya rin ang gusto niya. Kapag dinimanda niyo sila o siya, siyempre mapipilitan kayo na magpa-drug test. Iyon ang mga kapatid ang nakita niyo. Iyon ang hindi nila magagawa. Bakit hindi sila nagdidimanda? Kasi mapipilitan po sila magpa-drug test.
Mapipilitan sila magpa-drug test kasi ire-request ng abogado ni Kati Binag para mapatunayan na hindi ka gumagamit ng polvoron, magpa-drug test ka. Iyon ang mga iniiwasan nila. Doon sila iwas na iwas kung bakit sila nananahimik. Okay mga kapatid, salamat po. Salamat sa umagang ito at God bless po sa lahat. Basta lagi ko sinasabi mga kapatid, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po.